Kamata at kahapon sumama tayo sa operasyon ng clamping dito sa lungsod ng Maynila at inikot namin ang buong District 5 at saka District 6. Nakita namin na napakarami pa rin talaga kahit araw-arawin natin na ikutan itong mga to, hindi talaga mawawala itong mga pasaway na driver na kung saan-saan pumaparada. Kasi ang ginagawa ng iba kapag dumarating na yung operation ng clamping, sila po yung mag-aalisan. Nag-aalisan po sila at siyempre meron din naman po lahat makakaalis. Meron pong mga talagang sasakyan na may iwan na wala talagang driver. Tapos siyempre pag wala ng driver, anong gagawin? Di ba? Ika-clamp na, di ba? Pag nakinlap na yan at nakaikot na at nakaalis na itong clamping operation, saka magbabalikan po itong mga sasakyan. Paparada ulit. Tapos, yung may-ari ng sasakyan na naklamp, lalabas, pupunta na siya sa sasakyan niya, magugulat siya bakit siya nakaklamp. Di ba? Ayun ang nakita natin eh. Nakita na kaya yung mga clamping natin, na clamping operation natin, ay madalas na maraming nagre-reklamo na ganyan, bakit sila lang yung ino-operate, bakit parang selected lang yung kinaklamp nila, hindi po totoo yan. Nakita ko po mismo, ako po mismo ang makakapagpatunay na hindi po ganyan na nangyayari. Ang nangyayari po ay ito. Kapag parating na yung mga clamping operation, nag-aalisan po yung mga sasakyan. Pag umalis na po yung mga sasakyan, may maiiwan. Yung maiiwan po yung kaklamp. Tapos aalis na po yung operation team. Aalis na, iikot na kung saan. Kasi hindi lang naman sila pwede mag-focus sa isang lugar kasi napakalaki po ng District 5 at saka District 6. Talagang kailangan ikutan. Siyempre, tendency niyan, pagka ikaw yung driver noon, lalabas ka, makikita mo, ang dami nakaparking, tapos, nakita mo sa sasakyan mo, may nakaklamp, ikaw lang mag-isa. Siyempre, magre-reklamo ka. Diba? Sasabihin mo, bakit ganun? Bakit ako lang ang kinlamp? Yun na, magagawa ka na, magbibideo-video ka na. Ito, tignan nyo, ito, naklamp yung yung sasakyan ko, ako lang, samantalang napakarami ng nakaparada, hindi po ganun ang nangyayari. Kaya po yung ibang mga netizen, pinapatulan po at napapasama po ang clamping operation ng lungsod ng Maynila. Hindi po ganun. Nakita po natin yung totoo. Dahil nakita po natin na napakaraming makukulit na driver talaga. Kapag nakalis na po yung clamping operation, nandyan na po, babalik na po lahat. Kaya paglabas natin, makikita natin, tayo lang nakaklamp. Sabay magrereklamo tayo kung ano-ano sasabihin natin, di ba? Yung iba sasabihin na 5 minuto pa lang kaming nawala. Ang pinag-uusapan po kasi dyan, iniwan natin na unattended yung ating mga sasakyan. Ibig sabihin yan, totally rest. Patay ang makina, walang tao. Nakapark na po yan. Illegal parking na po yan, kailangan po i-clamp. Alam nyo naman po sa Maynila, maraming mga yung mga parang yung mga bata-bata, pag may ka-clamping na, nandyan na yung clamping operation, nandyan na sila. Sasabihan na yung mga driver, meron talaga na driver na wala talaga sa sasakyan. Po yung naiikot namin kahapon. Kahapon, napakadami naming nakita na ganyan ang pangyayari dito sa boundary ng Makati, Maynila. Ang dami namin nakita dyan. Dito sa may bandang Top Avenue, dito sa may Malati, lalo na rin sa Malati, napakarami pong nakapark, tapos biglang pagdating namin, biglang magpupulasan sila lahat at mayroong mga ilang may iwan na yung kinaklab. Kaya po naiintindihan na po natin ngayon kung ano yung trabaho ng mga nasa clamping operation. Mahirap po kasi lagi po silang nasisisi, lagi po silang baba sa social media na ganito, selected lang daw po yung kinaklamp nila. Hindi po totoo yan. Tayo mismo, si Kamata mismo magpapatunay na hindi po totoo yan kasi nakita po natin kung ano yung talagang nangyayari sa actual na operation. Dahil nakita natin kung paano sila umalis, tapos yung iba natutulog na lang sa sasakyan nila, at nakita natin kung gaano kababait yung mga clamping operation natin. Dahil meron na kaming na-encounter kahapon na naklamp na siya, pero maghahatid pala sa ospital yung bata, dadalhin sa ospital. Talaga pong kinalas po nila. Talaga po yung humanitarian reason. Talaga pong sinabi na lang na pinapirma na lang po nila na ganyan kasi emergency po yun. Hindi po alam na emergency po yung kukunin nila. Saglit lang sila. Kaya doon po ako bumilib sa mga operation team ng clamping natin dyan sa lungsod ng Maynila. Yung hindi lang sila yung basta-basta magka-clamp.
Hindi po totoo yung mga napapabalita na basta-basta na lang po sila nagka-clamp na ganyan. Hindi po. Talagang inaalam po nila kapag may driver tulog, gigisingin po nila yun. Paaalisin nila. Kaya po yung mga ibang nagrereklamo na bakit siya lang yung na-clamp sa maraming nakapark. Ayun po yan. Dahil po, nung nag-operation po dyan, lahat po na nakapark dyan, nagsialisan, kayo na lang yung naiwan. Kaya naiintindihan na natin ngayon yung clamping operation kung bakit ganun na lang sinasabi ng mga iba. Mali po yan. Ako mismo nagpapatunay sa inyo na ang mga clamping operation natin dyan sa lungsod ng Maynila, maayos kausap, maganda kausap, at marunong silang umintindi. Dahil kung hindi sila marunong umintindi, dami namin nakita mga tulog. Talagang halos ayaw pag gumising. Kung ako, ikaklamp ko na yun. Kaso hindi po talagang ginigising po nila at pinapaalis nila. Ganyan po talaga yung mga clamping operation natin, the best. Kaya saludo po tayo sa inyo, mga clamping operation natin. Sana po ganyan po lagi gawin natin. Yung mga nagsasabi po sa social media na ganyan ang ginagawa natin, hindi po totoo yun. Ako na po ang nagpapatunay at ako mismo ay sumama sa kanila. Biruin nyo, umalis kami ng alas 7, natapos kami ng alas 2. Ako lang pala natapos kasi inaalobat ako. Pero nung nakita ko yung sitwasyon, nakita ko yung ginagawa nila, ang ganda. Ang ganda ng ginagawa nila at talagang wala kang makikitang away o gulo. Iba po talaga ang clamping operation ngayon, talagang maayos at maganda.